Hello, ako pala isang Pilipina dito sa Japan. Ganito ako magluto kapag walang pasok. Instead na kumain sa labas, nagluluto talaga ako. Ang una kong ginawa ay hiniwa ko ang gulay. Stir fry pala ang share ko ngayon na healthy recipe. At gagawa rin tayo ng tempura. Kamote lang ang gamit ko at hiwain nyo siya ng maninipis para mabilis maluto. Kapag makapalang hiwa, matigas pa siya kapag naluto. Kaya ang tips ko sa inyo ay hiwain nyo lang siya ng sobrang maninipis. Tapos ibabad nyo siya sa tubig. Hugasan nyo siya maigi para matanggal yung pinaka-starch ng ating kamote. Ito pala ay kamaboko or fish cake. Hiwain nyo lang siya ng ganyan na size. Itong kamaboko ay karaniwang makikita nyo sa toppings ng mga noodles sa Japan, katulad ng udon. Ito naman ay mountain yam or yamaimo. Gamitin lang natin ang kalahati. Peel off nyo lang yung pinaka-skin niya. Ito palang mountain yam ang isa sa superfood ng mga Japanese, pangpahaba ng buhay. I-grate nyo lang siya at ilagay agad sa ref para hindi siya mangitim kasi nagbabago din siya ng color kapag hindi ginamit agad. Inuna ko palang lutuin ang gulay, gisa-gisa lang. Ang tawag dyan sa Japan ay yasai itame or stir fry. Ito pala ang gagawin kong side dish. Ginisa ko lang ang baboy at saka carrot, pati nilagay ko na rin ang ating green bell pepper. Niluto ko muna siya bago ko inilagay ang repolyo. Ito palang yasai itame or stir fry. Kung gusto mong mag-diet, pwede mo siyang gawing diet. Ang pinaka-taste niya ay salt, pepper at saka oyster sauce. Nilagyan ko rin siya ng Chinese soup stock. Pag gusto mong mag-diet, kahit hindi ka na mag-rice, pwede mo siyang gawing diet recipe. Ang sumunod natin ginawa ay ang tempura. Ang ginamit ko ay tempura powder. 30 grams lang siya. Dinisolve ko lang sa water. Ganitong consistency ang kailangan nyo. Ito palang kamote. Inano ko muna siya. Sprinkle or nilagyan ko muna siya ng tempura na flour. Itong natira yung tempura na flour, ilagay nyo lang siya sa isang container. Pwede nyo pa siyang magamit sa susunod. Siguraduhin nyo munang mainit yung mantika nyo bago nyo ilagay yung pinaka-tempura nyo. I-coat nyo lang yung kamote sa butter liquid. Madali lang siyang maluto kasi napakanipis niya lang. Kapag umangat na siya or medyo nag-brown na siya, luto na yan. Maraming klase ng tempura dito sa Japan pero itong kamote ang isa sa pinakamadali. Dinagdagan ko pala siya ng siomai. Dinipry ko din yung siomai. Pwede sa inyo kung dagdagan nyo yung mantika nyo. I-deep fry nyo lang siya lahat ng side hanggang sa mag-brown or maging crunchy. Gagawa tayo ng onigiri. Nilagyan ko siya ng furikake. Katsuo ang ginamit kong flavor. Dito sa Japan, hindi ka magsasawang gumawa ng onigiri kasi napakadaming flavor ng furikake. Gumamit lang ako ng shape para hindi na madumihan yung aking kamay. Huwag nyo masyadong punuin ng rice para maganda yung pagkakashape nyo ng onigiri. Nilagyan ko din siya ng nori or seaweed. Kung gusto mong gumawa ng obento, onigiri ang isa sa pinakamadaling gawing obento dito sa Japan. Hindi na pala ako gumawa ng sauce, bumili na lang ako. Nilagay ko sa hot pot ang kalahating sauce at tubig. Kalahati-kalahati lang hanggang sa mag-warm ang pinaka-sauce niya. Binoil ko lang ang soba ng 1 minute. Maraming version ng soba dito sa Japan. Kapag summer, naglalabasan ang mga soba na recipe. I-drain nyo lang yung pinakatubig niya. Tapos hinati ko siya sa 3. Depende sa inyo kung gano'n nyo gusto karami ang ilalagay nyo na soba. Tapos kung alam nyo medyo maalat siya, dagdagan nyo ng tubig. Nilagay ko yung pinaka-mountain yam sa ibabaw or yamaimo. Nilagyan ko rin siya ng hot spring na egg, kamaboko at saka scallion. O diba napakadali lang ng ating recipe at napaka-interesting. At kung meron kang natutunan, huwag mo akong kalimutang bigyan ng like at subscribe.